ikaw ay sabihin natin na hindi naman mahirap na mahirap kasi for sure, nasa scripture din naman ito, hindi ka naman paghihirapin ng Diyos ng todo-todo. Sabihin na natin na talagang nandun ka at kapos sa mga material na bagay, pero ikaw naman ay talagang totoong nagtitiwala sa Panginoon at wala kang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoon Jesus lamang at wala kang inaasahan kundi si Jesus lamang. Then, nasa iyo din ang Panginoon. Diyan natin masasabi yung mga salitang hindi kanya iwanan, hindi kanya pababayaan. Okay? Makakaraos ka araw-araw. Actually, sa titingnan natin na sample ng prayer, ang sabi ng Panginoon ay, give us this day our daily bread. Hindi niya sinabi, Lord, bigay mo na sa amin yung isang buwan. Kailangan namin. Daily bread. Okay? So, I hope na nakuha niyo yung point na yun. Maganda na tayo ay pinagpapala, praise God. Pero huwag tayong magpalaki at sabihin natin na, ay, pinagpapala ako ng Panginoon. Check mo din ang iyong sarili, baka may mga ginagawa kang hindi maganda. Baka marami ka nang na-scam na. At least hindi ko sinabi yung kontrata. Mahirap banggitin yun. Okay, so tinignan natin last week yung unang example ng ating Panginoon Jesus, yung patungkol sa pagbibigay, okay, yung pagkalinga. Ngayon, ang ating titingnan naman ay yung pananalangin. Dalawa ang point ng ating Panginoon Jesus dito sa Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, verse 5 to 15. Una ay ang maling pananalangin, pangalawa ay ang tamang pananalangin. Kaya sabi niya, ganito kayo manalangin. Okay? So, verse 5, at kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari. Okay? Ang sabi ng Panginoon, kapag kayo ay mananalangin, hindi niya sinabing kung. Diba kapareho na ito nung last week, na kapag kayo ay magbibigay, hindi na sinabing kung kayo ay magbibigay. In other words, itong mga character na ito, itong mga attitude, pag-uugali na ito, ang pagbibigay, pananalangin, ay expected na nangyayari sa isang tagasunod, sa isang alagad, sa isang mananampalataya. In other words, ay dapat bawat isa sa atin, kung sinasabi natin Kristiyano tayo, ay nananalangin tayo. Amen po ba? Yan. Okay. So, ngayon, ang sasabihin ng Panginoon is kung paano ka manalangin at kung paano hindi ka manalangin. Ang tama ba yun sinabi ko? Yung tamang panalangin at yung maling pananalangin. So, sabi niya, kapag kayo ay mananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari, sa mga hypocrites. Okay? Ang mga hypocrites ay yung may ibang term dyan, yung paimbabaw or pakitang tao lamang. Yung kanilang ginagawa ay pakitang tao. So, yung sinasabi nila, yung ginagawa nila, hindi naman sila yung tunay na sila. Okay? Pag nag-iisa na sila or pag nasa private na. Pag in public, ginagawa nila to in public, pero pagpasok sa loob, parang mga politician, di ba? Makita yung mga politician. Talagang makipagkamayan, kakatayin pa niya ang mga baby kahit uhugin gusgusin, di ba? Pagpasok sa van, maliligo sa alcohol yun. Bubuhusan niya na. Kung gaano man kalaki yung alcohol, ibubuhusin ganyan. Kanya
kanyang linis sa kamay hanggang sa katawan. Okay. Meron ngang nagkwento sa amin eh. Sabi niya, alam niyo kung bakit kilala tong politician na to. Hindi dito, sa ibang lugar. Pag may nagbibigay sa kanya, kinukuha niya. Magbigay ng pagkain, kukunin niya. Dadalhin niya lahat, lalagay niya sa sakyan at pag wala na yung tao, tapon niya yung mga yan. Tapon niya yung hindi siya kumakain ng mga ganun. Okay? Yun ang tinutukoy na mapagkunwari. Okay? Sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nilang kanilang gantimpala. So, dalawa yung tinutukoy dito, yung sa sinagoga at sa mga panulukan or yung mga corner ng mga kalye. Okay? So, dalawang lugar ito na pwedeng makapanalangin or pwedeng puntahan at manalangin ang isang hipokrito or isang hipokrite. Okay, una ay yung sa sinagoga. Ang sinagoga, isa lang kasi ang templo ng mga Hudyo. At yun yung nandun sa Jerusalem. Hindi sila pwedeng magtayo ng maraming templo. Isa lang yung pinaka-templo na sa Jerusalem. Eh paano yung mga nasa Galilee? Kasi yung Jerusalem ay nasa Judea. Paano yung mga nasa Galilee o paano yung mga nasa labas ng Israel? So naglalagay sila ng mga sinagoga o mga satellite ng templo. So sinagoga ay para siyang mga kumbaga sa atin, para siyang mga multi-purpose hall. Hindi naman siya chapel na ganito. Multi-purpose hall na kung saan pumupunta yung mga tao doon together. Sa mga Hudyo, ginagamit nila yun para doon sila nag-aaral ng mga salita, doon sila nananalangin. At sa sinagoga, pag gathering, minsan yung mga leaders sa sinagoga ay tatawag ng mga parang yung ginagano sa sis, ito manalangin ngayon. Ako gustong-gusto nila yun. Pupunta sila sa harap, mananalangin sila. Okay? And then, ano naman yung mga street corner? Ang mga Hudyo, meron 3 oras ng pananalangin. Ang morning prayer na sa ating oras ay 9 a.m. Ang noon time at yan ay nasa 12 noon at yung afternoon prayer na 3 p.m. Okay? Of course, may mga designated na places niyan na pananalanginan at hindi sa kalsada, sa street. Yun lang, itong mga hypocrites, siyempre itatiming nila, okay, maglalakad ako sa palengke. Kasi pagdating ng 3:00 at wala pa sila sa synagogue, doon na sila mananalangin, gagawin na lang sila. Diba? Sometimes nagagawa natin to, diba yung mapadaan ka sa isang simbahan, anong ginagawa natin to? Mapadaan ka sa simbahan, hindi naman dahil sa ikaw ay nananalangin. Nagkataon na naging practice mo na lang siguro. Na tuwing dadaan ka sa mga metros, o kaya dadaan ka sa mga madidilim na lugar, ang sinasabi mo. Ayan na practice. Pero dito, itong mga Hudyo na ito, talagang kung malapit na yung synagogue, dadahan-dahanin nila, dali ilang minuto na lang. Bakit? Kasi pagdating doon sa street corner, diyan sila mananalangin, makikita ng mga tao, wow, napaka-religious naman yun, talagang eksaktong 3:00. Kahit saan nananalangin. At of course, ang panalangin nila hindi naman tahimik eh. At saka hindi yung nakaupo ka lang na ganyan. Paano manalangin mga Hudyo? Yung nakalood na talagang gaganon sila. Prostrate. Ang tawag na prostrate sila sa Panginoon. Ang tanong ito,
Masama ba ang public prayer? Hindi, kasi ginagawa natin to eh. So, kasi prayer meeting natin tayo. So, hopefully, dadami na yung pupunta sa prayer meeting na yun. Okay, may prayer meeting tayo, public prayer yan eh. Tapos yung mga prayer sa, halimbawa, prayer rally. Hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon, kundi ano ba yung intention ng puso mo sa iyong pananalangin? Ano ba yung nilalaman ng puso mo pag ikaw ay nanalangin? Sino ba yung audience mo kung ikaw ay mananalangin? Kasi sabi ng Panginoon sa verse 6, ngunit kapag ikaw ay manalangin, so yung una doon yung unang maling pananalangin ay yung katulad ng mga hypocrites. Okay? Na nananalangin sila na ang audience nila ay tao para ma-please ang tao o para ma-impress. Tama ba yung word na yun? Para ma-impress ang tao na pag sinabi nila, ay, ang galing naman manalangin nito. Ang gaganda ng mga salita. Oo, mabulak-lak. Siguro, nag-aaral ko ng vocabulary. Memorize yung dictionary pa. Ang galing maghanap ng mga words. So, hindi yun. Meron pa kasing isa. Yun yung una. No? Pangalawa, basahin ko muna yung verse 6. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, sabi ng Panginoon, pumasok ka sa iyong silid. At pagkasara mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpalahan ka. Yan. So, kung manalangin ka daw, ay, in other words, ang Diyos ang audience mo, hindi ang tao. Pag ang tao ang audience mo, natanggap mo na ang reward mo. Pero, kung ang Panginoon, ang Diyos ang audience mo, pag ang Diyos ang audience mo, ang reward ay magmumula sa Kanya. Yung gantimpala ay magmumula sa Kanya. So, itong mga verses na ito, ang tinutukoy dito, from verse 5 at saka 6, ay ang panalangin na ang sentro ay ang Diyos. Ibig sabihin, mag-prayer rally tayo, pero hindi mo piniplis ang kung sino mang mga taong pupunta doon, kung sino mang mga politicians na nandun, kahit gaano pa kataas ang kanyang posisyon. Okay? Ang audience natin, ang center dyan ay ang Panginoon. Ngayon, kung mananalangin tayo para ma-please sila o para ma-impress ang mga tao, then ito ang tinatawag na mali panalangin. Okay? Hindi siya tama. Halimbawa ng isang panalangin na hindi maganda ay yung Luke chapter 18. Verse 11 to 13. Ito yung panalangin ng isang Pharisee at saka yung publikano na nananalangin. Ang Pharisee, nandun sa taas ng hagdan, nakatayo, nakataas yung dalawang kamay. Yung publikano, nasa baba, nakaluhod at nakapukot na ganun. Yung para bang nagsisisi. Alam niyo yung panalangin, alam mo, Lord, sisisi. Yung publikano, Lord, salamat Lord, hindi ako katulad niya. Totoo yun. Nasa Lucas chapter 18, verse 11 hanggang 13. Sabi niya, Lord, praise the Lord, hindi ako katulad niya na makasalanan. Sa tingin niyo na plipis ang Panginoon sa ganong klaseng panalangin? Kasi pinapakita mo, sa iyong ginagawa, sa iyong pananalangin, sa iyong pagbibigay, pinapakita mo na mas banal ka kaysa sa iba. Mas holy ka kaysa sa kanila. Okay?